Call po natin ang music team. Thank you, music team, for the wonderful worship. And buksan po natin ang bago natin sa year na pinamagatan po natin, Love the City. Sino dito you feel loved? Kanina, you feel loved. Sabihin mo sa katabi mo, I feel loved. Sa kabila naman, sabihin mo, God loves you. Yeah. Tunay po na pwede po tayo makaramdam ng pag-ibig sa iba, matanging pag-ibig lang po ng Panginoong Diyos sa magpupulfill sa ating pong hinahanap na pag-ibig. And today po, why we talk about Love the City, hindi naman po lingid sa ating kalaman why we exist as our church. We honor God and make disciple. Pagka po inano po natin yon, ano ba talaga yung simbahan natin? We exist to honor God by establishing Christ-centered, Spirit-empowered, socially responsible churches in campus ministry and every nation. Ang church po natin, parang misa po, tinatopic po natin, talk about campus ministry. Misa naman po, pinag-uusapan naman po natin in every nation na our church is not local, but we are global. Hindi lang po tayo dito, but we are also reaching the every nation. But now, we will focus on to a socially responsible churches. And bago po ako mag-umpisa, gusto ko rin po i-take yung opportunity na ito na thank you for your generosity. Because of your being generous po, our church become a blessing in different sector of our society. Sige, sabihin po sa katabi mo, salamat. Yeah. Ayan. Sa pagiging mong mapagbigay. And because that, we reach out, nare-reach po natin or we become a social responsible, not only here in Lucban, but in every society na meron po tayo. In NGO, orphanage, kababaihan, and a lot more. So, Love the City, we talk about bakit po ito pag-uusapan natin. Ang goal po natin ay hindi lang po tayo ma-inform, but as a member of this church, we will be inspired also to be a positive agent towards the common social issue of our of we face today. So, andyan po yung corruption, andyan po yung poverty. But as a church, hindi lang po tayo nakaupo dito, but we become inspired doing it na tumulong po, especially sa mga nangangailangan. And ang tanong po, madali po bang tumulong? Sino dito, meron kang katabing mukhang matulungin? Mukha lang. Meron, yan. And I don't know kung kayo lang din yung naka-experience noon. Sama ba, siguro, we have talagang heart na tumulong. Pero minsan, because of nangyayari sa ating society, parang laging ando na yung back into our mind. Eh, ba't ko tutulungan yan? Parang scammer naman yung mga yan. Ano ba, parang ganon. But today, before we go to the poverty topic, we will talk about next week, and corruption sa susunod pang week. Now we will focus on, first and foremost, to the heart of God. Kaya po yung ano po natin, pag-usapan po natin, sino ba yung ating Panginoong Diyos? At kung sino siya na mapagmahal nating Diyos, compassionate God, na na-receive po natin yon, it will turn po na tayo din po ay magiging compassionate sa mga tao na nangangailangan din po ng tulong. And today, to give you encouragement, let's all stand up and let's read the Word of God. In Deuteronomy chapter 7, verse 6 to 11. In Tagalog version, sapagkat binukod kayo ng Panginoon na inyong Diyos sa lahat ng mga tao, kaya ang pinili ng Panginoon na inyong Diyos ay maging espesyal niyang mamamayan. Pinili kayo ng Panginoon at minahal, hindi dahil mas marami kayo sa ibang mga mamamayan, dahil kayo pa nga ang pinakakakaunti sa lahat.
Verse 8, pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo ay tinupad niya ang kanyang ipinangako sa inyong mga ninuno. Iyan ang dahilan na inilabas niya kayo sa Ehipto sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at pinalaya sa pagkaalipin sa paraon na hari ng Ehipto. Isipin ninyo na ang Panginoon na inyong Diyos ay iisang Diyos. Matapat siya at tinutupad niya ang kanyang kasunduan hanggang sa mga salinlahi ng mga nagmamahal sa kanya at sumusunod sa kanyang mga utos. Ngunit hindi siya magdadalawang isip na ibagsak ang mga napupuot sa kanya. Kaya sundin ninyong mabuti ang utos at mga tuntunin na ibinigay ko sa inyo sa araw na ito. Let's read also in the English version in ESV. Deuteronomy 7 verse 6. For you are people holy to the Lord your God. The Lord your God has chosen you to be a people for His treasured possession. Out of all the people who are on the face of the earth, it was not because you were more in number than any other people that the Lord set His love on you and chose you. For you were the fewest of all people, but it is because the Lord loves you and it keeping the oath that swore to your fathers that the Lord has brought you out with mighty hand and redeemed you from the house of slavery, from the hand of Pharaoh, king of Egypt. Now, therefore, that the Lord your God is God, the faithful God who keeps covenant and steadfast love with those who love Him and keep His commandments to 1,000 generations and repays to their face those who hate Him by destroying them. He will not be slack with one who hates Him. He will repay him to his face. You shall therefore be careful to do the commandment and the statutes and the rules that I command you today. Ito ang salita ng Diyos. Tayo po yung manalangin. Lord, thank you for the day. We pray, God, na maintindihan namin, maunawaan namin na ganito ka compassionate sa mga taong nangangailangan. Even, Lord, there's a time and moment that we are in the need, Lord. Andun din po kami na kami po'y nawala, kami po ang pinakahuli, pero ipinakita mo yung pag-ibig mo sa amin. Lord, thank you, Lord, for your love. And I pray for the day na maunawaan namin kung sino ka na aming Diyos at ito rin yung magpapabago sa amin, ang iyong salita na nagsasabi sa amin na ganun mo kami kamahal. In Jesus' name we pray. Let's everybody say, Amen and Amen. So, sino sa inyo magsasabi na when we say success, ito yung gusto ng lahat? Tama ba? Sino dito gusto mo ng success? Open-minded ka ba? Power? But success ay delikado din po. Pagka tayo po'y umabot ng ating katagumpayan, it will end up po into danger. Ito pong Deuteronomy 7, verse 6 to 11, ito po ay warning ng Panginoong Diyos sa mga Israelita. The background po nung binasa po natin, sila po ay nakita po natin yung kapangyarihan, kalakasan ng Panginoong Diyos kung paano sila pinalaya sa pagkakaalipin nila sa mga Ehipto. Tama po ba? Remember when Moses learned the mathematics, when he said to the sea, 1 divide 2. Nahati po yung dagat, di ba? And hindi lang po yun. Ganun po pinakita ng Panginoong Diyos kung gaano siya ka-generous, gaano niya kamahal ang mga tao, and He really compassionate to those who are in need. Ano po mga Israelita that time? Sila po ay mga alipin. Alam niyo po ba yung alipin? Slave. Na ang pag-aari nila
ay hindi nila pag-aari o sila mismo, ito ay pag-aari ng amo nila. At kung magkakaanak sila, ang kanilang mga anak ay ng alipin pa rin ng kanilang amo. And ito po pinakita ng Panginoong Diyos yung pag-ibig niya. And they are in the moment po na malapit na sila into the promised land. That's why pinapaalalahanan ng Panginoong Diyos, pagka nandun ka na, huwag mong kakalimutan ang ginawa ko sa inyo, mga Israelita. And in the same thing to all of us, we can relate to the Israelite because we are a chosen people of God. Sabihin mo sa katabi mo, you are a chosen people. Like our series, yung kauna-unahan po natin series, di ba alam po natin yung 1-year series natin, we are set apart. Ibinuklod po tayo ng Panginoong Diyos. Para saan po? Para sa isang mission po na nais niya po. Kaya yung katabi niyo po, hindi po basta-basta yan. In English, Timothy, it's not just. Yung katabi po natin, hindi po yan basta-basta. We are a chosen people. Parang sabi ko nga kay wife kanina, paano ko sasabihin to sa tao? Parang naramdaman mo na ba minsan yung pagiging Kristiyano natin, di ba? Parang pakiramdam mo parang sa lahat, pagka sila yung nagsasaya, ginagawa nila yung makamundo nilang gawain. Or somehow, nananaig ang kasamaan sa mabuti. We feel like kawawa naman tayo. Naramdaman na ano mo na yun? Nasabi mo na ba, sana all. But today, I want to remind you kung gaano tayo ka-precious, gaano tayo kahalaga, kung gaano tayo ibinuklod ng Panginoong Diyos sa mga tao po. First, sabi po dito in verse 6, sapagkat ibinuklod kayo ng Panginoon na inyong Diyos. Ang Diyos na makapangyarihan, sabi dito, ay nagbuklod sa atin. God who is powerful set us apart. Siya mismo po na makapangyarihan Diyos, pinili niya ang Israelita na ibuklod sa napakaraming nasyon. In fact, pagka binasa mo yung verse 1 to verse 5, sinasabi doon may pangako. Yung mga Jebuseo, hindi ko lang po memore, Amorites, Jebusites, insecticides. Hindi, basahin niyo po yung verse 1 to 5, sinasabi doon, mananalo ang Israelita. Mananalo kayo, pero tandaan nyo ang inuutos ko sa inyo. Tandaan nyo ang meron akong pangako, natutuparin ko to, pero remember yung mga pinapagawa ko sa inyo. Parang sinasabi ng Panginoon Diyos, as I become, if you become faithful in my commandments, I will become faithful also to you. Sino dito may mga pangako kayo sa buhay? May mga pangako. Sino dito, nangako ka pero napako? Wala. Buti pa kayo. Ako na lang tataas. Pagka ang tao nangako, sigurado po pwedeng mapako. But in this moment, pinapaintindi ng Panginoong Diyos, ako ang Diyos na nangangako na pwede kong dalin sa tunay na katagumpayan ng aking pangako. God is the one who is powerful and He set apart His people. Ang Diyos na makapangyarihan na nagbuklod sa lahat. Set apart for God. He set apart niya tayo. At bakit niya tayo sinet apart? Para po sa Panginoong Diyos. Sabi niya po dito, kayo ang pinili ng Panginoon na inyong Diyos na maging espesyal niyang mamamayan. Sabi doon, you are a special. Sabihin mo sa katabi mo, special. Sino po dyan may mga
Yung mga pangmarka. May marka tayo dito. We're special. Sabi po sa English version, you are treasured. Ganun kakalaga sa paningin ng Panginoong Diyos. Sabi, espesyal na mamayan. It means we are exclusive and we are only belongs to God. Pagka sinabi pong exclusive, hindi lahat pwede. Tama ba? Parang banggit tayo, SNR. Hindi po lahat makakapasok sa SNR. Tama ba? O makakabili. Lalo na kung wala kang card. Ano? Membership card. But si God, nasa sinapupunan pa lang tayo, alam na niya na tayo po ang pinili ng Panginoong Diyos. Kung maybe some of us, tinatanong natin, bakit sa dinaming-daming kasama ko dito sa office, ako pa yung napili. Ako pa yung unang nakatanggap ng mabuting balita ng Panginoong Diyos. Instead of asking that, there's a purpose of God. Bakit ikaw yung pinili? You are chosen. You are treasured. Ikaw po ay espesyal sa Panginoong Diyos. Do you feel it? Naramdaman mo ba na parang ganun ka ka-importante? Sino po, ako po, I love always coming in the church. Alam niyo po kung bakit? Pagka dumating po ako dito, para po akong artista. Lahat bumabati, Pastor. Pagka nandito po ako sa unahan, parang yan ang bait ko po. Tama ba? O parang iba, parang nag-comment, Pastor, kahit nandiyan ka sa unahan, kahit anong gawin mo, wala pa rin. I feel that. Why? Ba't yun na nararamdaman ko? Because kung paano nyo po ako itinatrato bilang pastor. And this is how God treat us. This is how God chose us. Pinili ka ng Panginoong Diyos. Sabihin mo sa sarili mo, actually, sorry po, passionate lang. Sabihin mo sa sarili mo, you are chosen. You are treasured. Mahalaga ka po. The Lord our God set us apart. He set us apart from sin, from death, and hell. Nung pinili po tayo ng Panginoong Diyos, hindi lahat po na sinira ng gospel ay nakatanggap ng mabuting balita. At ipinamuhay po ito. Only us who accept Christ as Lord and Savior of our life, God set us apart. Saan? Sa sin, sa hell, and death. Grabe, no? Sarap nitong basahin. Talagang medyo, nung binabasa ko po, magkausap kami ni Mark, ang hirap nung topic. Parang, from this verse, paano natin ipapaliwanag yon? O sabi doon, pinili tayo ng Panginoon, inihiwalay niya tayo sa kasalanan, sa kamatayan, at sa impyerno. Di ba yung impyerno, alam niyo po yung impyerno? Langit, lupa, impyerno. Di ba yung impyerno, parang, nung bata ako, parang asarap lang kantahin, impyerno. Pero when I know what is impyerno, parang nakakatakot. Ang hirap isipin na tayo mapupunta doon. But now, God is saying us, you are a chosen. You are set apart. You are treasure. Yung hell ay para lang doon sa mga hindi nakakakilala sa akin. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoong Diyos? The Lord, our God, has chosen us to be His people, His treasured possession. Sa dinami-dami ng tao, bakit ako at bakit ikaw ang pinili ng Diyos? Espesyal ka. Hindi ka magiging espesyal kung maglalagay ka po dito ng ng pula, parang siopaw. O hindi ka magiging espesyal dahil ang tao, ikaw ay tinitingnan.
But sinasaad dito, yung pagkatao mo pa lang, special ka na dahil ang makapangyarihang Diyos ay pinili niya tayo. He chose us. Grabe, no? Tanong, sa dinami-dami, bakit pinili ng Diyos ang Israelita? It answer in the verse 7. Pinili kayo ng Panginoon at minahal hindi dahil mas marami kayo sa ibang mga mamayan, dahil kayo pa nga ang pinakakakaunti sa lahat. Medyo nakaka-open to, no? Noong una, you are chosen. You are treasured possession. But now, pinili kayo ng Panginoon at minahal hindi dahil marami kayo. Hindi dahil, kundi dahil kakaunti kayo. Parang sinasabi, hindi ka pinili, Ronchi, dahil gwapo ka. Parang, hindi ka pinili, Mambing, dahil mayaman ka. Hindi ka pinili dahil kakaiba ka. Pinili ka dahil ikaw ang pinakang kulelap. God's heart is for the lost, for the less, and for the last. Sinasabi dito niya na parang sa dinami-dami ng bansa is bakit kayo Israelita ang pinili ko? Bakit kayo ang mananalo? Bakit kayo ang ni-reach out ko nung kayo ay pagiging alipin nyo sa Ehipto? Sinasaad niya dito, dahil kayo ang pinakang kawawa. God chose us because we are the least among all. It means God's love is not found in any merit. Ang pag-ibig po ng Diyos ay hindi matatagpuan sa mga ginagawa po natin, o kung sino tayo, o kung ano abilidad natin, o kung tayo po ay nagdadasal maghapon magdamag. Monday pa lang hanggang Sunday, nandito ka na po sa church. Ginagawa mo na yung lahat. Talo mo pa si pastor. Nagbi-victory group ka Monday to Sunday. You're doing all. Pero sabi po dito, hindi ka pinili, hindi ka nandyan because of your merit, but because God loves us. Yung pag-ibig, yung pagiging special mo, your treasured possession, we not deserve it. Sabi doon, they are not chosen because of their size, but it's about God's mercy to His people. Nung nakita po ng Panginoong Diyos na tayo ay dahil for the wages of sin is death. Ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Sino po dito may nagawang kasalanan? We are all destined for hell. But sabi ng Panginoong Diyos, hindi nararapat. Parang dito po nung binabasa ko to, yes, matindi po yung pinagdaan ng kahirapan ng mga Israelita. Naging alipon po sila. But in our time today, if you don't know God, if God not chose you to be His people, tayo po yung pinakakawawa sa lahat when we are going to hell. Buti na lang yung scripture hindi natapos doon. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Jesus Christ. To those who believe in Him, to those who accept Him as Lord and Savior of His life, will have and inherit heaven. Bakit tayo pinili? Simple. It is because of the love of God. Dahil po, mahal tayo ng Panginoong Diyos. At ito po pinapakita po yung pag-ibig ng Panginoong Diyos ay sobra-sobra. Kaya po ganun din yung awa niya sa atin. So sabihin mo sa katabi mo, pinili ka dahil naawa sa iyo ang Panginoong Diyos. Sige po, yeah. Sarap ano?
Pastor, ang ganda na yung kanina. Sana inano mo muna yung awa bago yung di ba parang gano'n? But this the scripture said, ito yung paano po hinihimay-himay natin yung scripture. Sabi ito, but why did God love them? Simply because of His mercy and grace. But it's because of His character. Because God is love. God is merciful. God is compassionate. Pinapaintindi po natin sa bawat isa sa atin, ito po yung puso ng Panginoong Diyos. Pero we can say we are holy. Tama ba? Sino holy ka? We are holy because it is God who set us apart. We inherit all. Pero why? Because of what He did on the cross. Deuteronomy 7:8. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo at itupad niya ang kanyang pinangako sa inyong mga ninuno. Pinili po tayo ng Diyos dahil po ito po ang kanyang pag-ibig. Sabi nga po ni Ian kanina in the verse kanina, namatay po sa atin si Kristo kahit nung makasalanan pa tayo. At ito po pinapakita yung pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. We are nothing. But because of His love, ito po yung naramdaman natin. Because of His love, there is assurance that He will fulfill His promise. Sabi niya ito, ang pag-ibig sa inyo at tinutupad niya ang kanyang ipinangako sa inyong mga ninuno. Iyan ang dahilan na inilabas niya kayo sa Ehipto sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at pinalaya sa pagkakaalipin sa paraon na hari ng Ehipto. Despite of being stubborn ng mga Israelita, di ba? Makikita natin dito, nalingat lang ng konti si Moses. Nanggawa na sila ng mga Diyos-Diyosan na ginto. Parang sinasaad ng Panginoong Diyos in this na kahit anong ginawa mo na hindi ka faithful, still dahil itong pinangako ng Panginoong Diyos na itatawid niya kayo sa lupang ipinangako, He will fulfill His promise. It happened because He is a God who is God. Despite of being unfaithful ng mga Israelita, still pinaalala ng Panginoong Diyos that He is a God who is merciful. He is a God who really loves His people. That's why He fulfilled His promise. It means God is a God of faithful, or God the faithful. Bakit faithful si God? Bakit siya Bakit niya inilabas sa lupang pangako? Bakit siya naglabas ng maraming pagkain? He's so generous po nito. Pagka nakita nyo yung time na nandun po sila for 40 years ng wilderness, bakit sila ng 40 years po? Kasi matitigas nga po ang ulo. Dapat daw po ilang days lang? 40 days lang dapat, Supposedly, 40 days lang dapat na makarating na sila sa lupang pangako. Pero inabot daw po ng 40 years. Pero kahit ano pong tigas ng mga ulo, umuulan ng mana. Kumbaga, meron ka umuulan ng pinagong. Apas. Siguro, di ba? Umuulan naghanap sila ng quail, merong pugo. Buti na lang, pinagbabawal lang po kayong pugos, Hindi, joke po yun. Walang connect. Pero kung makikita natin, parang, despite of being stubborn, despite na patuloy nilang ginagawa yung mali nila, still God is faithful and He is generous. Sobra-sobra po yung ipinubahid para sa kanila doon. Pagka mainit,
merong clouds. Saan ka nakakita? Dito sa Lukban, hindi pwedeng wala kang payong. Kahit lalaki ka. Nung nasa Lucena ako, sabi ko, tapos punta ako dito sa Lukban, si Mark may dalang payong. Pastoron, magpapayong. Hindi, Mark. Ang tunay na lalaki ay hindi nagpapayong. Dumaan ng 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan. Sabi ko kay Mark, Mark, may payong ka ba? Sabi, Pastor, ang tunay na lalaki hindi nagdadalang payong. Hindi na ako nilang payong. Hindi, iba pala dito sa Lukban. Ang tunay na lalaki daw may payong. Basakan dito sa Lukban. Ano ibig ko sabihin? Doon po, walang payong. Pero ang Diyos, binibigyan po sila ng kung saan sila pumunta. Parang si Olap. Andun yung ulap. Di ba si Olap laging kasal? Pag time na malamig, pag time na madilim, merong ilaw na para sa kanila. Tamang-tama lang yung ilaw. Look at the heart of God dito po. Sobrang mahal na mahal tayo. And as we relate into ourselves, ako po unang magtataas, sino yung hindi faithful kay God? Despite of His goodness, despite of His mercy, despite of His grace na binigay sa akin. Shame on me every time I look on who He is, on how faithful He is, especially into our family. How faithful He is to the mission of God na binigay niya po dito sa ating simbahan. Ganun po kabuti ang Panginoong Diyos. Because of the love, because the Lord loves us, verse 9. Sabi po dito, isipin nyo na ang Panginoon na inyong Diyos ay isang Diyos. Matapat siyang tinutupad niya ang kanyang kasunduan hanggang sa mga salinlahi ng mga nagmamahal sa Kanya at sumusunod sa Kanyang utos. In this time, He is affirming each one of us that He will fulfill His promise. Not only to me, not only to you, but to the next generation. So dito may mga anak. Yan. Mahal na mahal niyo yung mga anak niyo. Hindi matigas ang ulo. Pero di ba, ganun natin, then we want na yung future nila, we are assured for their future. This time, God is affirming us, if we become faithful to Him, there's assurance na yung faithfulness na meron tayo, it will go on also to our next generation. Sino dito you enjoy worshiping God now? And now, nung naipasa mo sa iyong anak, when you pass it on to your son and daughter, that they accept Jesus as Lord and Savior, makikita mo minsan, nag-worship na rin sila. Oh. Minsan makikita mo, nagko-quiet time na rin sila. Parang for us, bilang mag-asawa po, napakalaking fulfillment po sa amin nun. Yes, hindi lahat mabait. Nakatingin ka sa akin. Yung anak ko nakatingin siya. Hindi lahat mabait. Tama ba? Hindi rin naman lahat mabait ang magulang. Bawi doon sa mga anak. Ano? But even they are not faithful, we are not faithful, there's assurance that He will extend His faithfulness, His goodness to our next generation. He is affirming that He is God who is faithful, who is sovereign, who keep His covenant. Isipin ninyo na ang Panginoon na inyong Diyos ay isang Diyos. Matapat siya, tinutupad niya ang kanyang kasunduan hanggang sa mga salinlahi ng mga nagmamahal sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga utos. He is the God, the faithful. Bakit po faithful si God? Sabi dito, isipin ninyo na ang Panginoon na inyong Diyos ay isang Diyos.
Siya po ay faithful simula noon, ngayon, at magpakailanman. Pwede ka kumandang, magpakailanman. Nakita ko si ano. Pwede na ba? Pwede, music team. Wag na, mag-preach na lang ako. He is faithful. Bakit? God is God. Kaya nga tanong ko nga kanina, sino dito napako na sa yung mga pangako? Marami po napapako sa pangako. Bakit? Tao lang po yung nangako sa inyo eh. Sabi, ay, umalis ka na dyan sa relihiyon nyo. Ako, ibibigay ko sa iyo ang langit, ang bituin. Nung naging magjowa na, nagkano pala kami, nag-couples kami, yung couples yesterday. Ang tanong namin, ano siya nung bago pa lang kayo, nung mag-boyfriend, girlfriend pa lang kayo, at ano na siya ngayon? Nababago pala yon. Sabay yan. Tao pwedeng mabago eh. Parang ginana namin na mas sweet noon, pero ngayon, mas sweeter. Yeah. Natingin sa akin yung mga kasama namin sa grupo. Mas sweeter na daw ngayon. Or minsan, merong konting pero what do I mean? Tao yan eh. Pwede magkamali. Pwedeng hindi ito pa rin yung pangako na meron siya. Pero He is God. Sila sa dito, siya yung Panginoon natin na iisang Diyos. It means, ito po kasi yung karakter niya bilang Panginoon na meron tayo. He is sovereign and who keeps his covenant. Siya po yung nakakaalam kung bakit. Kaya kung mga may tanong sa inyong mga isipan, sabi mo, Pastor, God is faithful. Ba't hanggang ngayon, yung matagal kong pinapanalangin, hindi pa nasasagot? I don't know. But sabi dito, He is God who is God, who is faithful to His covenant. And we are sons and daughters of God. Sino dito alam mo, sons and daughters of God ka? Yung hindi nagtaas, kanino kayong anak? Yeah, we are all who accept Christ as Lord and Savior of His life. We are His sons and daughters. And tayo po yung tagapagmana ng ating Panginoong Diyos. Sino siya? Hindi lang po siya Diyos na makapangyarihan, but siya ang Diyos na pinakamayaman sa lahat. What He has, we can receive also. Tanong, naniniwala ba kayo? Do you trust Him? Parang tatlo lang po yung nagsabing yes. Tanong, do you trust Him? Yes. God is the faithful, is unchanging. The faithful God na meron po tayo ay hindi nagbabago. Firm, unchanging, unwavering, keeping His duties. As I end, God is God because He is a faithful God. He is unchanging. God is God. So ano naman pong epekto nito? Dahil naintindihan natin that God is faithful, God is lovable, God is so parang God set us apart. Ano naman po yung effect nito to all of us? First, it reminds us God's mercy. So, nung inimay-himay po natin yung verse na yon, this is the recap po na meron tayo. Is God of mercy. So, kung siya po yung God na merciful, we are on the list. Pinakang huli po tayo. Wala po tayong may bibigay sa Kanya. But He chose us. Bakit? Ganun po siya. Maawaing Diyos. Not only that, but
tayo po ay pinatawad because sa kanyang awa. So just as we forgive out of His mercy. It means, dahil sa kanyang po awa, tayo po ay na patawad and we are forgiven also because of His mercy. So it means, because of His mercy, supposedly meron tayo pong kaparusahan, hindi po napapunta sa atin yung kaparusahan na yun. Third, God show His mercy to those who are suffering. It means yung mercy po o yung awa po, it shows kindness and forgiveness. Dito po pinakita ng Panginoon Diyos yung compassion niya doon sa mga nangangailangan. Eh sino yung mga nangangailangan? Tayo po yon. Sino nakatanggap ng big? Tayo po yon. Sino nakatanggap ng kanyang katapatan? Tayo po yon. Sobrang mahal na mahal ang nararamdaman mo ngayon na hindi mo mararamdaman sa tao. Tayo po yung nakatanggap nun. And God show His mercy to those who suffers. Makikita lang din po natin dito yung grasya niya. As I end to be Christocentric. Sabi doon, Ephesians 2 verse 8. For by the grace you have been saved through faith. Verse 9, not by your own good things, so that no one can boast. Sinasabi dito na tayo po ay naligtas dahil sa kanyang grasya, hindi sa ating mabuting gawa, kaya walang sinuman ang di pwedeng makapangyarihan. So as I end, in application po natin, knowing that God is merciful, God is lovable, God is faithful, we can also give it to the person who is needy, who is also in suffering. We cannot give what we don't have. Tama po ba? Pero today, ramdam na ramdam ko, natanggap mo na you are sinet apart ka ng Panginoong Diyos. Sino dito alam mo na sinet apart ka? You are treasured, you are special, you feel the love of God. And because we are lovable, or God really loves us, in the end, as our application, we can give it also love to the person who is needy. Can we all stand up today? Since we have received God's compassion, let extend that same compassion to the marginalized, making a difference in their lives just as God has made in ours. God, who is powerful, has set us apart. So as we receive the compassion, we can also extend the compassion to the people who is marginalized, who is in need, making a difference to the life just as God has made in ours. So again, let's remind us today, as we all close our eyes, I believe God wants to minister us today. We cannot give what we don't have. But today, pinapaalala po sa atin ng Panginoong Diyos na ganun niya pinili tayo. God chose us. You are special because siya ay Diyos at ganito niya minamahal ang mga nangangailangan. In His grace, there's always new. Dahil sa grasya ng Panginoong Diyos, merong kasiguraduhan na merong pagbabago. I believe today, God is ministering us to those people who feel that parang pakiramdam mo na pabayaan ka na, parang pakiramdam mo hindi ka na mahalaga, or because of your situation in life, parang feeling mo or dahil nagsasuffer ka ngayon, you feel that you are not loved. But today, pinapaalala sa atin ng Panginoong Diyos that He is a powerful God who set us apart, na maramdaman natin yung pag-ibig, yung awa, yung grasya niya, so that end up we can share it to others.
Let us pray for today. Lord, thank you for today. If you are that person that today, naintindihan mo, naunawaan mo yung pag-ibig ng Panginoong Diyos, this is my prayer for you today. Na mas lumago yung pananampalataya na meron tayo sa Kanya. Pananampalataya, faith, that we can trust onto Him everything. That we can rely and be dependent only to Him. Not in our good deeds, not in our own effort, but by being dependent to Him. Today, God wants us na magkameron tayo ng time and moment sa Kanya. Don't bother your seatmate or yung katabi mo ngayon. But today, let's experience the love of God. He said into His Word, even we still sinners, Christ died for us. As we sing this song, I just want na sabihin muli sa'yo, God loves you. God chose you. You are special in His eyes. And God wants you today na maramdaman yung pag-ibig niya. As we sing this song, pwede ba natin kausapin ang ating Panginoong Diyos? Panginoon, I pray for today na ma-experience ka namin kung sino ka. Panginoon, I pray for today habang kami nag-worship, we will remind of who you are. We will remind kung anong karakter meron ka, Panginoong Diyos. God is faithful into your life today. Simula nung nasa sinapupunan ka ng Panginoong Diyos, kilala ka na niya. He knows you. And He really loves you. Can we take this moment to experience the love of God?